Ang kalansing ng kutsarang bumagsak sa mamahaling sahig na gawa sa naraang bumasag sa katahimikan ng mansyon ng mga Villarico. Napahinto sa paghinga si Rafael. Mula sa kanyang kinauupuan sa hapagkainan, nakita niya ang mabagal na pagbagsak nito mula sa nanginginig na kamay ng kanyang ina, si Doña Aurora. Ang kutsara ay gumulong ng panandalian bago ito tuluyang huminto, kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa ara niyang kristal. Isang simpleng pangyayari, ngunit para kay Rafael, iyon ay isang malakas na dagok sa kanyang puso. "Mama, okay ka lang?" Ang malamig na boses ni Clarice, ang kanyang asawa, ang unang bumasag sa pagkakatigil ni Rafael. Mabilis itong tumayo mula sa kanyang upuan at marahang pinulot ang kutsara. Lumapit ito sa kanyang biyenan, isang ngiti ng pag-aalala ang nakapinta sa maganda nitong mukha. Napatingin si Rafael sa eksena. Ang kanyang asawa na may dalang baso ng tubig at ang kanyang ina na nakaupo sa wheelchair, tila nawawala sa sariling mundo. Ito na ang bagong normal sa kanilang pamamahay. Ang dati makapangyarihang Doña Aurora Villarico, ang babaeng kayang patakbuhin ng isang malaking korporasyon sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri, ay ngayon, isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. "Salamat, Hija." Halos pabulong na sabi ni Aurora, ang mga matay walang buhay. Hinaplos ni Clarice ang likod ng matanda. "Walang anuman po, Mama. Nandito lang ako." Para kay Rafael, si Clarice ay isang biyaya mula sa langit. Isang anghel. Mula nang magpakasal sila 6 na buwan na, ang nakalipas, buong puso nitong inako ang responsibilidad na alagaan si Aurora. Isang dating nurse, si Clarice ang perpektong kahalili sa pag-aalaga sa kanyang ina na unti-unti nang nilalamon ng sinasabi ng doktor na dementia. Ngunit sa kabila ng pagpapasalamat, may isang maliit na tinik na bumabagabag sa puso ni Rafael. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Natapos ang kanilang almusal sa katahimikan. Si Clarice ang nag-asikaso sa lahat. Matiyagang sinusubuan ang kanyang biyenan na parang isang bata. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin ni Rafael si Ina, ang kanilang matagal ng kasambahay na nakatayo malapit sa pinto ng kusina. Nakamasid ito at sa mga mata nito ay may kakaibang lungkot. O baka pag-aalala. Hindi sigurado si Rafael. Agad din namang yumuko si Yaina nang magtama ang kanilang mga mata. Ipinagkibit balikat na lamang yon ni Rafael. Pagkatapos ng almusal, habang tinutulungan ni Clarice si Aurora na bumalik sa silid nito, tinawag ni Rafael ang asawa. "Mahal," sabi niya, hinawakan ng mga kamay nito. "Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo." Ngumiti si Clarice, isang matamis na ngiti na kayang magpatunaw sa kahit anong pag-aalala. "Ano ka ba? Pamilya na tayo. Responsibilidad ko na si Mama. Alam ko. Pero sobra-sobra ang ginagawa mo. Ikaw ang nagpapatakbo ng bahay, ikaw ang nag-aalaga kay Mama. Samantalang ako, paalis na naman." Bukas ng umaga ang lipad niya patungong Cebu para sa isang mahalagang business deal. 3 araw siyang mawawala. Ito ang unang beses na iiwan niya ang ina sa ganitong kalagayan. "Huwag mo akong alalahanin," sabi ni Clarice. Inaayos ang kwelyo ng polo ni Rafael. "Ako na ang bahala kay Mama. Just focus on your work. Para rin naman ito sa future natin, hindi ba?" Hinalikan siya ni Rafael sa noo. "Salamat. Mahal na mahal kita. Mahal din kita." Bago siya tuluyang umakyat sa kanilang silid upang ihanda ang mga gamit, dumaan muna si Rafael sa kwarto ng kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malawak na hardin. "Ma!" tawag niya. Dahan-dahang lumingon si Aurora. Sa isang saglit, nakita ni Rafael ang kislap sa mga mata nito, ang kislap ng dating Aurora Villarico. Ngunit nawala rin yun agad. Umupo si Rafael sa kanyang harapan, hinawakan ang malamig na kamay ng ina. "Aalis po ako bukas, Ma. Papuntang Cebu. 3 araw lang po ako doon." Walang nagsalita.
Tinitigan lang siya ni Aurora. Pero huwag po kayong mag-alala. Pagpapatuloy niya, nandyan naman si Clarice para alagaan kayo. At si Yaina, babalik din po ako agad. Tumango si Aurora. Ngunit ang mga mata nito ay tila may ibang sinasabi. Isang bagay na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Nang tatayo na si Rafael para umalis, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng ina sa kanyang kamay. Higit sa normal, napatingin siyang muli rito. Ang mga mata ni Doña Aurora ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Pagsusumamo, takot? Ma, may problema po ba? Umiling si Aurora, ngunit hindi bumitiw sa kanyang pagkakahawak. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito. Akala ni Rafael, nalulungkot lang ito dahil sa kanyang pag-alis. Niyakap niya ito ng mahigpit. Babalik ako agad, ma. Pangako. Marahan niyang inalis ang pagkakahawak nito at lumabas ng silid. Dala-dala ang isang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, sa loob ng eroplano, habang dahan-dahang umaangat ito sa kalangitan, nakatanaw lang si Rafael sa bintana. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang huling tingin ng kanyang ina. Ang tingin na yon, ang mahigpit na hawak. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Clarice. Mahal ko, have a safe flight. Huwag kang mag-alala dito. Kakatapos ko lang painumin ng gamot si Mama. Mahimbing na ang tulog niya ngayon. I love you. Binasa ni Rafael ang mensahe. Dapat sana ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Dapat sana ay napanatag siya. Ngunit hindi. Hindi kapayapaan ang naramdaman niya, kundi isang malamig na kaba na gumapang sa buong niyang katawan. Isang pakiramdam na mayroong isang bagay na napakali. Nang mawala na sa paningin ang sasakyang naghatid kay Sir Rafael patungong airport, tila may isang malamig na hangin ang umihip sa buong mansyon. Para kay Yaina, na nagmamasid mula sa bintana ng kusina, ang pag-alis ng kanyang amo ay hudyat ng pagbabago. Ang ngiti sa mga labi ni Clarice na kanina lang ay puno ng pagmamahal habang nagpapaalam sa asawa ay unti-unting naglaho. Napalitan iyon ng isang blanko at malamig na ekspresyon. Parang isang reyna na umupo sa kanyang trono. Si Clarice ngayon ang nag-iisang hari sa mansyon. Kinahapunan, dumating si Tia Conching, isa sa mga pinsan ni Doña Aurora. Dala nito ang paboritong ensaymada ng matanda. Ngunit bago pa man ito makapasok sa pinto, hinarang na ito ni Clarice. Tia, mabutit na padalaw po kayo. Bati ni Clarice. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay hindi. Pero masama po ang pakiramdam ni Mama ngayon. Mahigpit na bili ng doktor na kailangan niya ng absolutong pahinga. Walang bisita. Nagulat si Tia Conching. Ganoon ba, Hija? Silip lang sana. Namimiss ko na ang aking pinsan. Pasensya na po talaga, Tia. Giit ni Clarice. Bahagyang isinasara ang pinto. Para na rin po sa ikabubuti niya. Ako na lang po ang magsasabi na naparito kayo. Walang nagawa ang matanda, kundi umalis. Bakas sa mukha ang pagkadismaya. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Yaina ang lahat. Alam niya, dahil siya ang nakausap ni Doña Aurora kagabi. Nasabik na sabik itong makita ang kanyang pinsan. Ang pagsisinungaling ni Clarice ay kasing linaw ng sikat ng araw. Nang sumunod na araw, lalong naging mahigpit si Clarice. Sinubukan ni Yaina na pumasok sa silid ni Doña Aurora upang maglinis gaya ng kanyang nakasanayan sa loob ng 20 taon. Yaina! Ang tawag ni Clarice mula sa kanyang likuran ay nagpatigil sa kamay ni Yaina na nasa doorknob. Saan ka pupunta? Tanong nito. Maglilinis lang po, Ma'am Clarice. At titingnan ko na rin po kung kailangan ni Senyora ng tulong. Humarap sa kanya si Clarice, nakapamewang. Hindi na kailangan. Mula ngayon, ako na ang mag-aasikaso ng lahat. Sa loob ng kwarto ni Mama. Pagkain, gamot, paglilinis, lahat. Nagtaka si Ina. Pero Ma'am,
Trabaho ko po iyon. At sinasabi ko sa iyo ngayon na hindi mo na yon trabaho. Madiin na, sabi ni Clarice. Ako na ang bahala. Malinaw? Napayo ko na lamang si Ina. Opo, ma'am. Habang papalayo, hindi niya mapigilan ang pagkabog ng kanyang dibdib. Bakit ayaw siyang papasukin ni Clarice? Ano ang itinatago nito? Ang sagot sa kanyang tanong ay dumating ng hapong yon. Naghahanda si Yaina ng merienda sa kusina nang marinig niyang pumasok si Clarice. Akala niya ay kukuha lang ito ng tubig. Ngunit nagtago si Yaina sa likod ng pinto ng pantry nang makita niya ang ginawa nito. Walang ibang tao sa paligid. Inilabas ni Clarice ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Isang bote na walang kahit anong pangalan o etika. Kumuha ito ng isang tableta mula roon. Pagkatapos, kumuha ito ng isang kutsara at dinurog ang tableta hanggang sa maging pulbos ito. Ang puting pulbos ay maingat niyang isinalin at inihalo sa mainit na sopas na nakahanda para kay Doña Aurora. Hinalo niya ito ng mabuti hanggang sa tuluyan itong matunaw. Naramdaman ni Yaina ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang pinipigilan niya ang sariling paghinga. Ang kanyang mga hinala, ang kanyang takot, lahat ay nagkakatotoo. Ito na iyon. Ito ang dahilan kung bakit unti-unting nanghihina si Doña Aurora. Hindi ito sakit. Ito ay lason. Nang umalis si Clarice, dala ang mangkok ng sopas, nanginginig na napasandal si Ina sa pader. Kailangan niyang tawagan si Sir Rafael. Kailangan niyang sabihin ito. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, nanginginig ang mga daliring hinanap ang pangalan ni Rafael sa kanyang contacts. Ngunit nang itatapat na niya ang daliri sa call button, bigla siyang natigilan. Paano kung hindi siya paniwalaan? Isa lang siyang kasambahay. Si Clarice ay asawa nito, isang anghel sa paningin nito. Baka isipin pa ni Rafael na nagseselos lang siya o gumagawa ng kwento. At paano kung malaman ni Clarice? Anong gagawin nito sa kanya? Paano kung palayasin siya? Saan siya pupunta? Ang takot ay parang isang kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Ibinaba niya ang telepono. Talunan. Bigla isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa itaas. Galing sa silid ni Doña Aurora. Tunog ng isang nabasag na babasagin. Hindi na nag-isip si Yaina. Ang pag-aalala para sa kanyang alaga ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Mabilis siyang tumakbo paakyat. Pagdating niya sa tapat ng silid, nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo si Clarice sa gitna ng silid, walang emosyong nakatingin sa basag na baso sa sahig. Sa wheelchair, si Doña Aurora ay walang malay, nakabagsak ang ulo sa isang tabi. At ang isang kamay nito ay nakalaylay, tila wala ng buhay. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng conference room sa Cebu ay hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na pag-aalala sa loob ni Rafael. Sa kanyang harapan, isang CEO ng isang malaking kumpanya ang masiglang nagpepresenta ng mga numero at forecast. Ang mga kasamahanan niya ay tutok na tutok, paminsan-minsan ay tumatango o nagsusulat sa kanilang mga notebook. Ngunit para kay Rafael, ang boses ng CEO ay parang isang ugong na lamang, isang pader na hindi kayang pasukin ng kahit anong numero o business proposal. Ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa Maynila, pabalik sa mansyon, pabalik sa huling tingin ng kanyang ina. Ilang beses na niyang sinubukang alisin iyon sa kanyang isipan, ngunit parang isang litratong nakapako ito sa kanyang utak. Ang paghigpit ng kamay, ang luhang pumatak, hindi iyon simpleng pagkalungkot ng isang ina na mawalay sa anak. May iba pa. Isang bagay na mas malalim. Sa kalagitnaan ng umaga, hindi na niya natiis. Nagpaalam siyang magtutungo sa banyo at dali-daling tinawagan si Clarice. "Mahal, kumusta?" Bungad niya. "Okay naman kami dito, mahal." Sagot ni Clarice sa kabilang linya, ang boses ay kasing tamis ng dati.
Huwag mo kaming isipin. Kumusta ang meeting mo? Okay lang. Si Mama, gising na ba siya? Pwede ko ba siyang makausap saglit? Narinig ni Rafael ang isang panandaliang katahimikan. Naku, mahal. Kakatulog lang ulit niya. Medyo masama yata ang gising kanina, kaya pinainom ko na ng gamot na nireseta ni Dr. Alcaraz para kumalma siya. Mahimbing na ang tulog niya ngayon. Isang pamilyar na kaba ang muling naramdaman ni Rafael. Ganoon ba? Sige, mamaya na lang ulit. Pagbalik niya sa meeting, lalo siyang hindi mapakali. Sinubukan niyang muling tumawag pagdating ng tanghalian. Sa pagkakataong ito, mas naging mapilit siya. Clarice, kailangan kong marinig ang boses ni Mama. Mahal, ano ka ba? Tila natatawang sabi ni Clarice. Nasa banyo kami ngayon. Pinaliliguan ko siya. Gusto mo bang hintayin natin siyang matapos? Baka magkasipon pa siya. Ang mga dahilan ni Clarice ay perpekto. Masyadong perpekto. Walang puwang para siya ay tumutol. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Sige ga. Tawagan mo ako pagkatapos. Ngunit hindi na tumawag si Clarice. Nang gabing iyon, sa kanyang hotel room, hindi siya dinalaw ng antok. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay nakatulog siya dahil sa pagod, isang panaginip ang dumalaw sa kanya. Nasa loob daw siya ng isang madilim na silid. Walang bintana, walang pinto. Sa gitna ng silid ay nakaupo ang kanyang ina sa wheelchair nito. Tinatawag niya ito, Ma, Ma. Ngunit hindi ito lumilingon. Nilapitan niya ito. At nang humarap ito sa kanya, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Bumubuka ang bibig nito. Sinusubukang may sabihin. Ngunit walang kahit anong boses na lumalabas. Hinawakan niya ang mga kamay nito at naramdaman niya ang panginginig nito. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga matay puno ng luha at pagsusumamo. Sa isip ni Rafael, umalingaw-ngaw ang isang salita na hindi kayang bigkasin ng kanyang ina. Tulungan mo ako. Nagising si Rafael, na hingal, basa ng pawis. Ang puso niya'y kumakaripas sa bilis. Hindi na niya kaya. Hindi na ito isang simpleng pag-aalala. Isa na itong sigaw mula sa kanyang kaluluwa na kailangan niyang umuwi. Tiningnan niya ang orasan. 3:00 ng madaling araw. Bumangon siya, binuksan ang kanyang laptop at hindi na nag-atubili pa. Nag-book siya ng pinakaunang flight pabalik ng Maynila. Pagdating ng 8:00 ng umaga, pumasok siya sa conference room. Nakatingin sa kanya ang lahat, naghihintay na simulan niya ang ikalawang araw ng negosasyon. Ngunit sa halip na umupo, tumayo siya ng tuwid sa harapan ng lahat. Ang mga numero, ang kontrata, ang milyon-milyong pisong nakataya, lahat ay nawalan ng halaga. I'm sorry, mariin niyang sabi. Ang boses ay puno ng determinasyon na kahit siya ay nagulat. Something urgent has come up. I have to go home. Nang walang lingon-likod, tinalikuran niya ang nagtatakang mga mukha ng mga business executive at nagmamadaling umalis. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi. Agad-agad. Halos hating gabi na nang marating niya ang Maynila. Pinili niyang huwag nang magpasundo. Isang taxi ang sinakyan niya hanggang sa subdivision at mula sa gate ay nilakad na lamang niya papasok. Walang nakakaalam ng kanyang pagdating. Dahan-dahan at walang ingay niyang binuksan ang malaking pinto ng kanilang mansyon. Madilim sa loob, maliban sa isang maliit na ilaw na nagmumula sa sala. Patungo na sana siya sa hagdanan nang marinig niya ang isang boses. Boses ni Clarice. Ngunit hindi ito ang malambing na boses na kanyang kilala. Ang boses na narinig niya ay malamig, matigas, at puno ng pagkasuklam. Kahit sumigaw ka pa, sabi nito mula sa sala, walang makakarinig sa'yo. Nanigas sa kinatatayuan si Rafael. Ang bawat salitang binitiwan ni Clarice ay parang mga piraso ng yelo na tumusok sa kanyang pandinig. Ang puso niya'y tila huminto sa pagtibok. Ito ba ang kanyang asawa? Ang anghel
na pinagkakatiwalaan niya ng buong buo. Mula sa likod ng malaking haligi sa pasilyo, maingat siyang sumilip. Sa madilim na sala, na tanging ilaw lang mula sa isang maliit na lampshade ang nagsisilbing liwanag, nakita niya ang eksena. Ang kanyang ina, si Doña Aurora, ay nakaupo sa wheelchair, nakayuko at tila tulog. Sa harapan nito, nakatayo si Clarice na parang isang anino. "Ano ma? Nasaan na ang tapang ninyo?" Patuloy ni Clarice, ang boses ay puno ng pang-uuyam. "Dati, isang tingin nyo lang, nanginginig na ang lahat. Ngayon, ni hindi nyo man lang maigalaw ang sarili nyong mga kamay." Hindi na nakatiis si Rafael. Ang galit at pagkalito ay sabay na umakyat sa kanyang ulo. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa marmol ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan ng gabi. Clarice. Ang pagtawag niya sa pangalan nito ay matigas at may bigat. Sa isang iglap, napalingon si Clarice. Nang makita siya, ang malamig na maskara sa mukha nito ay nabasag. Napalitan iyon ng purong pagkabigla. Nanlaki ang mga mata nito at napatakip ito ng bibig. "Rafael, mahal!" Gulat na sabi nito. Ang boses ay biglang bumalik sa dati nitong lambing. Bakit? Bakit ka nandito? Anong oras ka dumating? Ginulat mo ako." Mabilis itong lumapit sa kanya. Akmang yayakapin siya. Ngunit hindi gumalaw si Rafael. Nanatili siyang nakatayo. Ang mga matay matalim na nakatitig dito. "Ano ang narinig ko, Clarice?" Tanong niya. Ang bawat salita ay mabagal at madiin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Clarice. Ang pagkabigla ay napalitan ng kunwaring pag-aalala at pagkapagod. Napabuntong hininga ito. "Mahal, pasensya ka na. Alam kong masama ang dating nang narinig mo." Hinawakan nito ang kanyang braso. Mahigpit, tila nagmamakaawa. Sabi kasi sa nabasa ko sa internet at advice na rin ng ilang expert, minsan kailangan silang stimulate, role-playing, kausapin na parang nagagalit o hinahamon, para mag-react sila, para hindi tuluyang maging blanko ang isip nila. Sinusubukan ko lang ang lahat para matulungan si Mama. Tinitigan ni Rafael ang kanyang asawa. Ang paliwanag nito ay may bahid ng lohika, isang bagay na maaaring gawin ng isang desperadong tagapag-alaga. Ngunit ang lamig sa boses nito kanina, ang pagkasuklam, hindi iyon tunog ng isang therapy. Gusto niyang maniwala, isang bahagi ng kanyang puso, ang desperadong gustong maniwala, na nagkakamali lang siya ng dinig. Ngunit may isa pang boses sa kanyang isipan, ang sumisigaw ng babala. "Sige," sabi na lang niya. Ang boses ay walang emosyon. Sinasadya niyang itago ang kanyang pagdududa. "Pagod lang siguro ako sa biyahe." Tumango siya. Tinalikuran ng tensyon sa kanilang pagitan. Lumapit siya sa kanyang ina. Lumuhod sa tabi ng wheelchair. "Ma," tawag niya. Ang boses ay puno ng lambing. "Nandito na po ako. Umuwi na ako." Hinawakan niya ang kamay ni Aurora. Malamig ito at walang reaksyon. Tiningnan niya ang mukha nito. Maputla. Ang mga pisngi ay humpak. Ang mga matay nakapikit. Naramdaman niya ang kamay ni Clarice sa kanyang balikat. "Hayaan na muna natin siyang magpahinga, mahal. Halika na. Kumain ka na muna. Alam kong gutom ka na sa biyahe." Sumunod si Rafael. Ngunit habang paakyat sila ng hagdan, hindi niya mapigilang lumingon pabalik. Naiwan sa dilim ang anino ng kanyang ina, mag-isa at walang imik. Isang kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Ang hapunan ay naging isang tahimik na entablado ng pagkukunwari. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mahabang lamesa. Si Clarice ay kumikilos na parang walang nangyari. Ang boses nito'y masaya. Ngunit para kay Rafael, ang lahat ng iyon ay ingay na lamang. Hindi niya ito tinitingnan. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, pinapanood niya ang bawat galaw nito. Ang dating matamis na ngiti na minahal niya, ngayon ay parang isang maskara na lamang nagawa sa porselana. Maganda, ngunit walang init, walang buhay.
Hindi ka ba nagugutom, mahal? Tanong ni Clarice. Napansin marahil ang hindi niya paggalaw sa pagkain. Nawalan ako ng gana. Simpleng sagot niya. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siyang aakyat na para magpahinga. Pumasok siya sa kanilang silid, nagbihis at humiga sa kama. Nakatalikod sa pinto. Naramdaman niya ang paghalik ni Clarice sa kanyang likod. "Good night, mahal." Bulong nito. Hindi siya sumagot. Hinintay niya. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Hinintay niyang humimbing ang paghinga ni Clarice sa kanyang tabi. Nang sigurado na siyang tulog na ito, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Walang ingay na parang isang magnanakaw. Nilandas niya ang madilim na pasilyo patungo sa silid ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Umupo siya sa gilid ng kama. "Ma," bulong niya. "Alam kong andyan po kayo. Kung may gusto po kayong sabihin kahit anong senyas, please ma, ibigay niyo sa akin." Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Malamig, napakapayat. Ngunit nang hawakan niya ito, isang bagay ang nangyari. Ang mga daliri ni Doña Aurora na ilang buwan nang nananatiling nakatikom at tila walang buhay, ay dahan-dahang gumalaw. At pagkatapos, sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Rafael ang paghigpit ng hawak ng kanyang ina sa kanyang kamay. Isang mahina, ngunit nagpapaliwanag na siwang. At pagkatapos, sa wakas, dahan-dahang iminulat ni Doña Aurora ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Rafael, puno ng luha, at sa buong lakas na natitira sa kanya, sinubukan niyang ipahiwatig ang isang salita sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Tulungan. Ang salitang iyon, tulungan, ay hindi niya narinig, ngunit nakita niya. Ang buong lakas ng loob ni Doña Aurora ay nakasalalay sa pagbigkas ng salitang iyon. Ang mga labi niya'y nanginginig, ang mga matay punong-puno ng matinding takot at pagsusumamo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagdududa ni Rafael. Wala na siyang pakialam sa paliwanag ni Clarice, sa role-playing o sa therapy. Ang kanyang ina ay hindi nagdudusa sa isang karaniwang sakit. Ang kanyang ina ay nasa panganib. "Ma." Gulat na bulong ni Rafael. Nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Nang makita ni Aurora ang pag-unawa sa mukha ng kanyang anak, pumikit siya ng mariin. Isang luha ang dumaloy sa gilid ng kanyang mata. Pagkatapos, muli niyang ginamit ang natitirang lakas at sa wakas ay nagawa niyang ibulong ang isang bahagi ng katotohanan sa mismong tenga ni Rafael. "Anak, tulungan mo ako. Ang gamot." Gamot. Parang kidlat na tumama sa isip ni Rafael ang salitang iyon. Ang gamot. Ang gamot na parating ibinibigay ni Clarice. Ang gamot na dahilan daw ng pagiging kalmado ni Aurora. Ang gamot na parating nakapagpapahimbing dito. Kasabay ng pagbigkas ng salitang iyon, ang kanyang ina ay muling nawalan ng malay, ang katawan niya'y lumambot, at ang kanyang kamay ay unti-unting kumawala sa pagkakahawak ni Rafael. Naiwan si Rafael na nakatulala. Ang bulong ng kanyang ina ay umuukil-kil sa kanyang utak. Ang gamot. Umupo siya roon sa dilim. Pinipilit na ikalma ang kanyang sarili. Ang pagiging inhenyero at negosyante ni Rafael ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng lohika at ebidensya. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Hindi siya pwedeng sumigaw at magsisigaw dahil kung tama ang kanyang hinala, si Clarice ay mapanganib at ang bawat maling hakbang ay maglalagay sa kanilang dalawa, lalo na sa kanyang ina, sa mas matinding panganib. Kinabukasan, nagpanggap si Rafael na walang nangyari. Kinain niya ang almusal kasama si Clarice. Nakangiti, nagkukwento tungkol sa kanyang successful na meeting sa Cebu. Pinilit niyang maging normal kahit na ang bawat tingin niya kay Clarice ay puno ng pagdududa, halos panlalamig. "Mahal, parang masaya ka ngayon, ha?" sabi ni Clarice. Ngumiti.
Oo naman, sagot niya. Pilit na pinatitigas ang kanyang muka. Maganda ang kinalabasan ng negotiation at masaya ako at nakabalik na ako sa inyo. Habang nag-uusap sila, ang isip ni Rafael ay abala sa pagpaplano. Gamot. Kailangan kong hanapin ang gamot. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Clarice na aakyat upang asikasuhin si Doña Aurora. Ito na ang pagkakataon ni Rafael. Nagkunwari siyang nagtatrabaho sa kanyang home office. Nang makita niyang umakyat na si Clarice, lumabas siya at nagtungo sa kwarto ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang sumilip sa loob. Si Clarice ay abala sa paghahanda ng isang baso ng gatas. Mabilis siyang nagtago sa pasilyo, hindi pa. Bumalik siya sa opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinimulan ang kanyang sariling investigasyon. Una, ang mga security camera. Sinuri niya ang system ng CCTV sa mansyon. Gaya ng kanyang hinala, ang mga feed mula sa kusina at sa kwarto ni Doña Aurora ay nagpapakita ng system error sa loob ng ilang linggo. Ang lahat ay mukhang aksidente, ngunit alam ni Rafael na hindi iyon nagkataon. Pangalawa, ang mga papeles. Sinimulan niyang hanapin ang mga medical records at reseta ng kanyang ina. Wala siyang nakita. Si Clarice, bilang head nurse ni Aurora, ang may hawak ng lahat. Kailangan niyang hanapin ang mga nakatagong ebidensya. Hinintay niya ang tanghalian. Pagbaba ni Clarice, sinigurado ni Rafael na maging sobrang sweet at maalaga siya. Mahal, ikaw naman ang magpahinga. Ako na ang magliligpit ng pinagkainan natin. Habang abala si Clarice sa pakikipag-usap sa isang kaibigan sa telepono, si Rafael ay nagmadaling umakyat sa kanilang silid. Ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng mabilis at malinis na trabaho. Saan ka magtatago ng isang bagay na masama? Nag-isip si Rafael. Hindi sa aparador, hindi sa drawer, isang lugar na alam niyang hindi na niya titingnan dahil wala siyang dahilan. Lumuhod siya sa sahig. Dahan-dahan, itinulak niya ang kanilang kama. Ang ilalim ng kama ay malinis, maliban sa isang sulok. Nakita niya ang isang bahagyang nakalaylay na tupi sa carpet. Maingat niyang binalatan ng carpet. Sa ilalim nito, nakabaon ang isang manipis, parisukat na kahon na gawa sa metal, kasing laki ng isang malaking libro. May maliit na padlock ito. Bumalik siya sa aparador, kinuha ang kanyang emergency keyring, isang lumang set ng mga susi na nakalimutan na niya. Sa ikatlong pagsubok, nag-click ang padlock. Huminga siya ng malalim. Ang katotohanan ay isang nakakatakot na kalaban. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang laman ay nagdulot ng lamig sa kanyang buong katawan. Mga vial ng puting pulbos, hindi pa nabubuksan. Isang bag ng maliit na tabletas, walang label. At ang pinakamasahol, isang lumang reseta na may pangalan ni Dr. Alcaraz, ngunit may naka-highlight na ibang pangalan ng gamot. Isang powerful sedative na hindi tumutugma sa anumang prescription para sa demensya. Kinunan niya ng litrato ang lahat, nanginginig ang mga kamay. At sa ilalim ng lahat ng ito, may isang maliit na diary. Ang cover ay nakasulat sa sulat kamay ni Clarice. Progress report. Mahal, anong ginagawa mo? Ang boses ni Clarice, napakalapit, ay parang isang palakol na humiwa sa katahimikan. Ang puso ni Rafael ay tila gusto nang kumawala mula sa kanyang dibdib. Sa likod niya, ang tinig ni Clarice ay nagbago. Hindi na yun lambing, kundi isang matigas at nagtatakang tono. Dali-dali siyang tumayo, isinasara ang metal box at isiniksik ito pabalik sa ilalim ng kama. Ah? Wala. Nauutal niyang sabi. Tumalikod at hinarap si Clarice. Hinahanap ko lang ang mga lumang papeles ng company. Dito ko kasi nilagay, naalala ko. Nakatayo si Clarice sa pintuan. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, hindi sa mga lumang papeles, kundi sa kanyang pag-aalangan. Nakita niya ang isang bahid ng pagdududa,
ngunit mabilis itong nawala. Sa ilalim ng kama? Tanong nito. Nakangiti. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata. Bakit hindi mo sinabi? Naku, madumi dyan. Sana tinawag mo na lang ako para ako ang kumuha. Lumapit ito at biglang naging sobrang sweet. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Halika na. Mamaya mo na hanapin yan. Kumain na tayo ng lunch. Ano ba? Kararating mo lang. Trabaho na agad ang inaatupag mo. Ginamit ni Rafael ang pagkakataon. Sige. Pero Clarice, bago tayo kumain, gusto kong makita ang mga reseta ni Mama para makasiguro lang ako. Alam mo na, baka kailangan ko ring malaman kung ano ang gamutan sakaling may emergency habang nagtatrabaho ako. Napahinto si Clarice. Ngumiti ito at isang panandaliang mabilis na kislap ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata bago ito muling maging matamis. Okay, pero mamaya na mahal. Nasa safety deposit box kasi yon. Hindi na nagpumilit si Rafael. Alam niya na nakuha na ni Clarice ang mensahe. Sa tanghalian, nagawa niyang kunin ang maliit na diary na tinago niya sa kanyang bulsa nang hindi napapansin. Habang nagkukwento si Clarice tungkol sa bago nitong recipe, si Rafael ay nagbabasa. Progress report. Nakita niya ang mga petsa, ang oras at ang mga dose ng gamot na ibinibigay. So calm. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagkunwari siyang nagte-text at mabilis na ni-research ang pangalan ng gamot. Ang kanyang hinala ay naging isang malamig na katotohanan. Soma Calm ay isang napakalakas na sedative hypnotic na gamot. Maaari itong gamitin sa matinding kaso ng insomnia o anxiety. Ngunit ang paulit-ulit at mataas na dosis, lalo na sa isang matanda, ay magdudulot ng neurocognitive impairment, isang kondisyon na perpektong gumagaya sa demensya. Ang lason sa loob ng kahon. Pagkatapos ng tanghalian, tumawag si Rafael sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Sinabi niya rito ang sitwasyon, ngunit maingat. Gusto kong i-verify mo ang lahat ng transaksyon sa bank account ni Mama sa loob ng 6 na buwan, sabi niya sa abogado. Lahat ng malaking withdrawal at transfer, lalo na ang mga naka-address sa isang company na tinatawag na Claire Holdings. Hindi niya binanggit si Clarice. Hindi pa. Makalipas ang 1 oras, nakakuha siya ng report. Ang Claire Holdings ay isang shell corporation at nakita niya ang pattern. Mula nang maging tagapag-alaga si Clarice, ang malaking halaga ng pera ay regular na naililipat sa company na ito na may pangalan ng isang Clarita Reyes, ang dating apelyido ni Clarice. Ang huling bahagi na lang ng puzzle ang kailangan niyang kumpirmahin. Ang doktor. Mabilis siyang nag-dial. Si Dr. Alcaraz ang family physician nila sa loob ng 20 taon. Doc? Simula ni Rafael, ang boses ay kalmado, ngunit may pagkaseryoso. Gusto ko lang pong kumpirmahin ang mga reseta ni Mama. Hindi po kasi ako mapakali. Nakakita po kasi ako ng isa pang gamot sa Macalm na nakita ko lang sa isang lumang cabinet. Reseta niyo po ba yon? May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Nagsalita si Dr. Alcaraz. Ang boses ay nanginginig at tila hindi komportable. Rafael, mabuti at tumawag ka. May nakita nga akong lumang reseta dyan. Pero hindi para yan kay Aurora. Siguro, naipit lang dyan. Gusto ko sanang pumunta dyan para tingnan ang kalagayan ni Aurora. Para makasigurado tayong tama ang aking naging diagnosis. Ang sinabi ng doktor ay nagbigay kay Rafael ng isang napakalaking dagok. Hindi ito ang pagtanggi na inaasahan niya. Hindi rin ang matatag na paliwanag ng isang doktor. Ang takot sa boses ni Dr. Alcaraz ay malinaw. At ang pagmamadali nitong pumunta sa mansyon? Hindi lang si Clarice. Masyadong maingat, masyadong organisado ang lahat ng ito. Naramdaman ni Rafael ang isang malamig na panginginig. Ang pag-aalaga ni Clarice, ang diagnosis ng doktor, ang nawawalang kamera, ang mga shell company, lahat ay konektado.
Sige po, Doc, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila kalmado na, ngunit sa loob ay nag-aalab na ang galit. Maghihintay po ako. Ngayon na po sana, para masigurado ko na. Ibaba ni Rafael ang telepono. Alam niya na ang pagdating ni Dr. Alcaraz ay hindi para tumulong, kundi para mag-coordinate kay Clarice. At bago pa man niya makita ang anino ni Clarice na papalapit sa kanyang opisina, nag-pop ang isang notification sa screen ng kanyang laptop. Ito ay isang alerto mula sa bangko. A large amount of money is pending for transfer to an offshore account. Dumating si Dr. Alcaraz mga 30 minuto matapos ang tawag. Nag-iba ang hangin sa mansyon. Ang presensya ng doktor na dating nagbibigay ng kapayapaan sa pamilya Villeric ay ngayon ay parang nagbabadya ng panganib. Si Clarice, na matamang nagmamasid kay Rafael, ay nagpanggap na nag-aalala. Salamat, Doc. At naparito kayo. Hindi mapakali si Rafael sa kalagayan ni Mama. Si Rafael ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang bukal ng galit. Mag-usap po muna tayo sa opisina, Doc. Gusto ko pong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa gamutan ni Mama. Sa opisina, iniwan ni Rafael na nakabukas ang pinto sa hinala na si Clarice ay makikinig. Hinarap niya si Dr. Alcaraz na tila balisa at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Doc, simula ni Rafael, inilabas ang isang litrato ng kahon ng Somacom na tinago niya. Nakita ko po ito sa ilalim ng kama namin. Ibinibigay po ba ito kay Mama? At bakit hindi ito kasama sa mga record? Nataranta si Dr. Alcaraz. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang abutin niya ang litrato. Iyan. Iyan ay bahagi ng isang trial ng gamot. Ito ay unconventional pero kailangan. Kailangan natin siyang patulugin para hindi siya maging agresibo at para makabuti sa kanyang kondisyon. Agresibo? Tanong ni Rafael at tumawa ng mapait. Kailan pa naging agresibo si Mama? Sa buong buhay niya, hindi siya nagtaas ng boses sa kahit sino. Huwag po tayong magsinungaling, Doc. Biglang bumukas ang pinto. Si Clarice na may dalang kape. Pasensya na, mahal. Nandito ang kape ninyo, Doc. Inilapag ni Clarice ang tasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabala sa doktor. Ang sandaling iyon ay nagbigay kay Rafael ng sapat na ebidensya. Si Dr. Alcaraz ay pinipilit. Nang makalabas si Clarice, tinanong ni Rafael ang huling tanong. Doc, bakit ang Claire Holdings ay tumatanggap ng malaking halaga ng pera mula sa account ni Mama? At bakit ang CEO niyan ay ang inyong kapatid na may malaking utang dahil sa sugal? Ang pagiging matatag ni Dr. Alcaraz ay tuluyan ng nabasag. Umupo siya. Ang mukha ay namumutla. Rafael, patawarin mo ako, pabulong niyang sabi, at doon na siya nagsimulang umamin. Hindi ko ginusto. May kailangan akong bayaran. Nakita ni Clarice ang aking predicament. Sinabi niya sa akin na kung hindi ako makikipagtulungan, ipapa-revoke niya ang aking license at isasabit niya ako sa utang ko. Siya ang mastermind. Siya ang nagbigay ng mga gamot. Wala akong choice. Lumalabas na ang buong katotohanan. Ang pagtataksil ay hindi nag-iisa. Ito ay isang matalinong plano na isinagawa ng 2 tao. Pero hindi pa tapos si Rafael. Alam niyang kailangan niya ng matibay na ebidensya. Sige, Doc. Salamat sa katotohanan, sabi ni Rafael na parang tanggap niya na ang sitwasyon. Pero may kailangan pa akong malaman. Ang huling transfer na nakita ko, sa offshore account. Alam niyo po ba ang tungkol doon? Nagulat si Dr. Alcaraz. Wala akong alam dyan. Baka planong tumakas ni Clarice. Nag-aalala si Rafael. Kung tama ang doktor, malapit nang tumakas si Clarice kasama ang pera. Ngunit bago pa siya makaisip ng susunod na hakbang, narinig niya ang pagbukas ng kanyang computer sa kabilang kanto ng silid. Biglang pumasok si Clarice, hawak ang kanyang progress report na diary. Ang mukha nito
ay hindi na nagtatago ng anumang emosyon. Malamig na galit. Hinanap mo pala ang mga lumang papeles mo. Mahal, sabi nito. Ang boses ay parang boses ng isang ahas. Iwinagayway nito ang maliit na notebook. Ang bobo mo. Akala mo hindi ko alam na iyan ang hinahanap mo? Akala mo hindi ko babalik sa kwarto para tingnan? Nag-iba na ang sitwasyon. Nakulong si Rafael. Tiningnan ni Clarice ang doktor. Sabi ko na, Dok, hindi ka maaasahan. Ngayon, umalis ka na. Huwag mo nang ipakita ang pagmumukha mo sa harap namin. Mabilis na tumayo si Dr. Alcaraz. Nagmamadaling lumabas ng silid. Hinarap ni Clarice si Rafael. Napakabobo mo, Rafael. Sa tingin mo ba, ang isang nurse na natulad ko ay mag-aasawa sa isang mayaman na lalaki dahil sa pag-ibig? Ang iyong ina ay isang kapitalista na kailangan lang na mawala para makuha ko ang kayamanang dapat ay akin. Hindi ko siya pinatay. Pinahina ko lang siya. At ngayong nalaman mo na ang lahat, wala ka nang magagawa. Sa huli, mananalo pa rin ako. Ang mga salita ni Clarice ay tumagos sa kalamnan ni Rafael. Mas masakit pa sa anumang pisikal na suntok. Ang mga mata nitong dati puno ng pagmamahal ay ngayon ay nagliliyab sa galit at pagkamuhi. At ngayong nalaman mo na ang lahat, wala ka nang magagawa. Sa huli, mananalo pa rin ako. Pagpapatuloy ni Clarice, ang boses ay puno ng tagumpay. Akala mo ba talaga, ang isang tulad ko ay magpapatalo sa isang bulag na tulad mo? Minahal mo ang ilusyon, Rafael, hindi ako. Nilahad niya ang diary at ang mga litrato ng mga gamot sa mesa. Hindi ako nagseselo sa yaman ninyo. Naiinis ako. Sa tingin ninyo, ipinanganak kayo para mamuno, para magkaroon ng lahat. Samantalang kaming mahihirap, kailangan kumayod para mabuhay. Tama lang ito. Ang kinin, ang dapat ay inyo. Sinubukan ni Rafael na labanan ang kanyang nararamdaman, ang nag-aalab na puot sa kanyang dibdib. Wala kang karapatan. Ginagamit mo lang ang paghihirap mo para baluktutin ang katotohanan. Kriminal ka, Clarice. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Tumawa ng malakas si Clarice. Magbabayad? Paano? Hindi mo alam ang connections ko. Ang pagpaplano ko sa lahat ng ito, hindi lang yan basta-basta. Akala mo ba, ako lang, si Dr. Alcaraz? Mayroon pa akong mga tao na kayang sirain ka, Rafael. Sirain ang pangalan ng Villarico. Sasabihin ko sa media na sinasaktan mo ang iyong ina, na pinipilit mo siyang pirmahan ang mga papeles para ikaw ang magmana. Naramdaman ni Rafael na nauubusan siya ng hangin. Ang plano ni Clarice ay matalino, masalimuot, at nag-iiwan sa kanya ng kaunting laban. Ang pera, ang pagtataksil ng doktor, ang mga kamera, ang kanyang sariling pagiging bulag. Hindi mo kayang sirain ang Villarico, sigaw ni Rafael, dinago ka ng mesa. Ngumiti si Clarice, isang nakakatakot na ngiti. Talaga? Kung ganoon, bakit hindi mo ako pigilan sa paglipat ng lahat ng pera ng iyong ina sa aking offshore account? Pinindot ko na ang transfer. Mayroon kang 5 minuto para pigilan iyon. Kung hindi, paalam sa lahat ng yaman ng iyong ina. Nagmamadaling lumapit si Rafael sa kanyang laptop. Ang bangko ay nangangailangan ng final approval niya. Ngunit habang nagtatype siya, nakita niya ang sarili niyang larawan at ni Clarice sa desktop wallpaper ang kanilang ganang ngiti. Ang kanyang pagmamahal ay naging kanyang kahinaan. Ang kanyang pagtitiwala ay naging kanyang talunan. Ano, Rafael? Mauubusan ka na ba ng oras? Pang-aasar ni Clarice. O baka nagdadalawang isip ka? Dahil alam mo sa puso mo, kahit anong gawin mo, wala ka nang magagawa. Binalikan ni Clarice ang kanyang boses, puno ng pait. Alam mo ba, Rafael, sa lahat ng panahon na pinakasalan kita, ni minsan hindi kita minahal. Ang tanging nakita ko lang ay ang apelyido mo, ang yaman ninyo.
Hindi ako naging nurse para maglingkod. Naging nurse ako para pag-aralan ang kahinaan ng mga mayayaman, para malaman kung paano sila pabagsakin. Naramdaman ni Rafael ang kanyang mundo na gumuho. Ang mga salitang ito ay nagbasag ng lahat ng pira-pirasong pag-asa na nananatili pa sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Ang pagmamahal niya para sa kanyang ina, ang tanging nanatili. Ang tanging lakas niya. Sinubukan niyang mag-type, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang larawan ni Clarice sa screen ay tila nang uuyam sa kanya. Sa tingin ko, hindi mo na ako kailangan pa, Rafael, sabi ni Clarice, lumapit sa kanya. Dahil sa loob ng 3 araw, aalis ako ng bansa. At paggising mo, wala na ako. Wala na rin ang lahat ng yaman ng iyong ina. At ikaw, naiwan kang nag-iisa kasama ang iyong inutil na ina. Dinagukan ni Clarice ang kanyang sariling kama. Goodbye, Rafael. Enjoy your new life of poverty. Pagkatapos, lumabas ito ng silid at narinig ni Rafael ang malakas na paglak ng pinto. Naiwan si Rafael na nakatulala, nakaupo sa sahig. Ang kanyang laptop ay nagpakita ng isang countdown. 1 minuto na lang para kansilahin ang transfer. Ngunit hindi niya kayang gumalaw. Ang pagkabigo, ang pagtataksil, ang sakit, ang lahat ay nawala. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Napalingon siya sa pag-aakalang si Clarice ito na bumalik para asarin siya. Ngunit hindi. Nakatayo si Yaina sa likod niya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Sa kamay nito ay hawak ang isang lumang cellphone. Sir Rafael, pabulong na sabi nito, nanginginig. Patawarin niyo po ako sa tagal kong nanahimik, pero kailangan niyo pong marinig ito. Ang lumang cellphone sa kamay ni Yaina ay parang isang liwanag sa gitna ng madilim na pagkatalo ni Rafael. Ang salitang patawarin na binitiwan ng matandang kasambahay ay hindi niya halos narinig. Ang tanging nakita niya ay ang aparato at ang matinding pag-aalala sa mukha ni Yaina. Ang deadline sa kanyang laptop na 60 segundo na lang ay tila huminto sa pag-ikot. Ano yan, Yaina? Bulong ni Rafael, halos hindi makahinga. Ibinigay ni Yaina ang cellphone kay Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Narinig ko po ang lahat, sir. At may nai-record po ako. Sana po ay makatulong. Dahan-dahan, itinapat ni Rafael ang cellphone sa kanyang tenga. Ang tunog ay malabo sa simula. Ngunit pagkatapos ay luminaw at narinig niya ang boses ni Clarice. Hindi ito ang boses na puno ng galit na narinig niya kanina. Ito ay isang boses na puno ng pagkasuklam, malambing ngunit nakakatakot, na tila nagsasalita sa isang taong hindi makakatugon sa kanyang ina. Narinig niya ang pagtawa ni Clarice. Anong feeling, Mama Aurora? Ang dating matapang na Villarico, ngayon ay nakahiga lang at naghihintay na mamatay? Ganoon talaga. Ang mga mayayaman, akala nila ay sila ang hari, pero ako, isang simpleng nurse lang, ang magiging reyna nyo. Lahat ng kayamanan ninyo, lahat ng pinaghirapan ninyo, mapupunta sa akin. Walang kaalam-alam ang bobo mong anak. Akala niya mahal ko siya. Ha ha ha, ang tanga niya. Ang bawat salita ay isang bomba na sumasabog sa tainga ni Rafael. Ang kanyang galit ay nag-alab, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang matinding determinasyon. Ang sakit ng pagtataksil ay nanatili, ngunit ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Narinig pa niya ang iba pang pag-amin ni Clarice. Ang pagpaplano niya sa bawat hakbang, ang paggamit niya sa kahinaan ni Dr. Alcaraz, ang pagmaniobra niya sa lahat. Ito ang kumpletong ebidensya. Nang matapos ang recording, halos hindi niya na kayang huminga. Salamat, Yaina, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pasasalamat. Niyakap niya ang matandang kasambahay na umiiyak na rin. Salamat sa tapang mo. Ang timer sa kanyang laptop ay nasa huling 10 segundo na. Ngunit ngayon,
Alam na niya ang gagawin. Isang matalim na desisyon ang kanyang ginawa. Hindi niya kinansela ang transfer. Sa halip, pinindot niya ang approve. Nanlaki ang mga mata ni Ina. Sir Rafael, bakit? Ngunit ngumiti si Rafael, isang malamig na ngiti. Ito ang pain, Ina. Kailangan nating palabasin siya mula sa kanyang pinagtataguan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ng isang pulis na matagal nang kaibigan ng kanyang pamilya. Inspector Reyes, mayroon po akong krimen na gustong i-report. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pagpatay. At meron po akong ebidensya. Kailangan ko po kayo sa aming mansyon, agad-agad. Pagkatapos, gumawa siya ng isang tawag pa sa kanyang abogado. Kanselahin mo ang lahat ng bank accounts ni Clarice. Lahat ng koneksyon niya sa Claire Holdings. I-freeze mo ang lahat. Huwag mong hayaang makatakas ang 1 sentimo. Lumipas ang 5 minuto. Naghintay si Rafael sa sala, kasama si Iyayna. Ang atmosphere ay puno ng tensyon. Narinig niya ang isang malakas na tunog mula sa itaas. Ang pagbukas at pagsara ng isang drawer. Pagkatapos, ang mabilis na pagbaba ng hagdan. Si Clarice. Ang mukha nito ay nagliliyab sa tuwa. Ayan, transfer complete. Sigaw nito, hawak ang kanyang sariling cellphone. Nagtagumpay ako. Ang tanga-tanga mo, Rafael. At ngayon, aalis na ako. Naglakad ito patungo sa pinto, nagmamadali. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, tumayo si Rafael. Saan ka pupunta, Clarice? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Napalingon si Clarice. Tiningnan niya si Rafael, puno ng pang-uuyam. Sa kung saan man ako gustuhin, Rafael, sa kung saan man na hindi ko na makikita ang pagmumukha mo at ang pagmumukha ng inutil mong ina. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Tanong ni Rafael, naglalakad papalapit. Sa tingin mo ba, ang lahat ng ginawa mo ay magiging kapalit lang ng ilang milyong piso na hindi mo naman talaga makukuha? Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Anong sinasabi mo? Ibinigay mo ang sarili mo, Clarice. Sabi ni Rafael, ang lahat ng pag-amin mo kanina, ang lahat ng plano mo, ang lahat ng puot mo, may nakinig sa'yo. Nanginig ang mga labi ni Clarice. Anong pinagsasabi mo? Hindi lang ako ang nakarinig, Clarice. Mariing sabi ni Rafael. Pati na rin ang pulisya. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang 2 uniform policemen kasama si Inspector Reyes. Nasa likuran nila, may hawak na kamera ang isang opisyal. Clarice Reyes Villarico. Sabi ni Inspector Reyes, ang kanyang boses ay autoritatibo. Ikaw ay inaresto sa salang attempted murder at fraud. Mayroon ka ring kasong conspiracy to commit murder. Ang tuwa sa mukha ni Clarice ay naglaho. Napalitan iyon ng purong pagkabigla at takot. Tumakbo siya, sinusubukang tumakas, ngunit hinarang siya ng 2 pulis. Hindi! Sigaw ni Clarice, nakikipaglaban. Hindi ito totoo. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Wala kayong ebidensya. Ngumiti si Rafael. Isang ngiti na ngayon ay hindi na bulag. Mayroon, Clarice, lahat ng ebidensya, pati na ang boses mo. Naramdaman ni Doña Aurora ang isang mainit na sinag ng araw sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi pamilyar ang kisame, kulay puti, walang kahit anong disenyo. Ang amoy ng ospital ay bumalot sa kanyang ilong. Amoy ng gamot at malinis na linen. Hindi ito ang kanyang silid sa mansyon. Naguguluhan, sinubukan niyang umupo, ngunit tila napakabigat ng kanyang katawan. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Ma, gising na po kayo? Narinig niya ang boses na yon, isang boses na matagal na niyang hinahanap, boses ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama si Rafael, ang kanyang mukha ay maga
at may bakas ng pagod. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-asa at luha. Hawak nito ang kanyang kamay. Nang makita niya si Rafael, isang alon ng emosyon ang rumagasa sa dibdib ni Aurora. Ang huling naaalala niya ay ang kanyang bulong, ang kanyang pagmamakaawa para sa tulong, ang takot na hindi na siya makikita pa ng kanyang anak. Ngayon, nandito ito. Anak. Halos hindi niya mailabas ang salita. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang kanyang boses ay mahina. Ma, nandito na po ako, sabi ni Rafael. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Hinalikan nito ang kanyang kamay. Patawarin niyo po ako, Ma. Patawarin niyo po ako sa pagiging bulag ko, sa pagiging pabaya ko, ang tanga-tanga ko. Muntik ko na po kayong mawala. Nagsimulang magkwento si Rafael. Ang bawat salita ay may bigat. Ang pag-alis niya patungong Cebu, ang kanyang pagdududa, ang kanyang pagbalik, ang mga lihim na kilos ni Clarice, ang mga gamot, ang pagtataksil ni Dr. Alcaraz, ang recording ni Yaina, ang paghaharap, ang pag-aresto kay Clarice. Habang nakikinig si Aurora, unti-unting luminaw ang lahat. Ang pagkalito na bumalot sa kanya sa loob ng maraming buwan ay nagsimulang maglaho. Ang dahilan ng kanyang paghina, ng kanyang pagkalimot, ng kanyang pagiging walang malay. Lahat ay konektado sa malalim na kasamaan. Naramdaman niya ang matinding galit, hindi lang sa ginawa ni Clarice, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Bakit siya naging ganito kahina? Bakit siya naging ganito kadaling malinlang? Ngunit ang galit na yon ay mabilis na napalitan ng isang mas matinding emosyon, pasasalamat. Pasasalamat na buhay siya. Pasasalamat na nakabalik ang kanyang anak. Pasasalamat na narinig siya nito. Pagkatapos ng kwento ni Rafael, ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng mga kagamitan sa ospital at ang paghikbi ni Rafael. Hinawakan ni Aurora ang kamay ng kanyang anak. Ginamit niya ang natitirang lakas para pisilin ito. Hindi niya kayang magsalita ng mahabang pangungusap, ngunit ang bawat pisil ay puno ng pag-ibig, pagpapatawad at pangako. Hindi ko ikaw iniwan, anak, at hindi rin kita iiwan. Pinapatawad niyo po ba ako? Tanong ni Rafael, nakatingin sa kanyang mga mata. Tumango si Aurora, isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng relief. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang doktor. Magandang umaga, Doña Aurora. Magandang balita po. Ang lahat ng test results ninyo ay nagpapakita ng magandang pagbabago. Malaking bahagi ng toxin sa inyong katawan ay naalis na. Ngumiti ang doktor. Mahaba pa po ang proseso ng paggaling. Kakailanganin ninyo ng physical therapy at cognitive exercises para maibalik ang inyong dating lakas. Ngunit sa awa ng Diyos, Doña Aurora, magiging maayos po kayo. Isang milagro ito. Niyakap ni Rafael ang kanyang ina. Mahigpit. Salamat po, Doc. Salamat po. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting bumalik ang lakas ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay luminaw. Ang kanyang isip ay bumalik sa dating talino. Ang mga sesyon ng therapy ay mahirap, ngunit si Rafael ay nasa tabi niya. Bawat hakbang, bawat ehersisyo. Kinuwento ni Rafael ang detalye ng pag-aresto kay Clarice at Dr. Alcaraz, ang pagkakakulong nila. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang bawat detalye ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Isang hapon, habang nagpapahinga si Aurora, inabot ni Rafael ang isang folder. Ma, sabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. May naisip po ako. Gusto ko po sana kayong tulungan. Tayo po ang magpapatakbo. Tiningnan ni Aurora ang folder. Sa harap nito ay nakasulat sa magandang font, Aurora Villarico, Foundation, pag-asa para sa ating mga nakakatanda.